Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Vicky. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyong lahat, Kathy G, at sa lahat po ng tagapakinig ng inyong pong programa. Ako nga po pala si Vicky, I'm 38 years old from Espanya, Manila. Matagal na ako nakikinig sa programa niyo at madalas ko kayong marinig tuwing tanghali habang nasa biyahe, kaya naisip kong ibahagi ang sarili kong kwento. Alam kong may mga huhusga sa akin, pero umaasa rin akong may mga makakaunawa at makaka-relate sa aking story. Nagsimula ang lahat sa isang team building ng kumpanya naming maraming taon na ang nakalipas. Doon ko unang nakilala si Alfred. Kahit magkaiba kami ng department, hindi ko maikakaila na agad akong napahanga sa kanya. Bukod sa pagiging gwapo at maayos manamit, may kakaiba siyang charisma, Kathy. Sa loob ng 3 araw na magkasama kami sa iba't ibang activities, sinubukan kong sulitin ang pagkakataon na makilala siya. Noong una ay nag-aalinlangan akong lapitan siya dahil baka may asawa or girlfriend na siya. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nagiging entresado sa kanya. Isang gabi nagkaroon ng inuman kasama ang mga boss at empleyado ng kumpanya, Kathy, at doon ako naglakas ng loob na kausapin siya. Doon ko nalaman na mas matanda siya sa akin ng 10 taon. Kathy, may mga anak na rin siya pero matagal na silang hiwalay ng kanyang asawa. Pagkatapos noon, hiningi niya ang number ko at doon nagsimula ang lahat. Unti-unti kaming nagkakilala hanggang sa maging magkarelasyon kami, Kathy. Umabot ng mahigit 1 dekada ang aming relasyon. Kathy, sa loob ng maraming taon, pinaramdam ni Alfred na mahal niya ako. Hindi lang sa salita, kung hindi pati sa gawa. Tinutulungan niya ako makaluwag sa buhay. Dahil doon pa man, maganda na ang takbo ng kanyang trabaho at negosyo. Marami siyang naitulong din sa akin, Kathy. Marami rin naman siyang naipundar na nakapangalan sa akin. Kaya naman naniwala ako lang ang babaeng makakasama niya na sa habang buhay. Pero Kathy, dumating ang panahon na may kakaiba akong nararamdaman. Parang may nagbago. Sinubukan kong baliwalain ang kutob ko. Inisip kong baka pagod lang siya sa trabaho or may problema sa negosyo. Nagtanong pa nga ako sa kanyang secretary na si Janet kung may problema ba si Fred sa negosyo, pero wala naman daw. Hanggang sa isang araw wala akong pasabi na dumiretso ko sa opisina niya para sana dalawin siya, Kathy. Pagdating ko doon, napansin kong nakalak ang pinto ng kanyang opisina na hindi naman niya karaniwang ginagawa. Ako, walang tao. Akala ko walang tao, pero nang mabuksan ko yon, tumambad sa akin ang eksenang hinding-hindi ko makakalimutan. Nandoon si Alfred, kasama ang sekretary niyang si Janet. At malinaw na malinaw sa akin ang pagtataksil na ginagawa nila, Kathy. Parang huminto ang oras ko nung makita ko silang dalawa na magkahalikan. Hindi na ako humingi ng paliwanag pa, Kathy. Hindi dahil wala akong gustong marinig, kundi dahil pagod na akong maniwala. Ang totoo, hindi yun ang unang beses na nahuli ko siyang nagsisinungaling at nagtataksil sa akin. Marami na akong pinalampas noon, Kathy. Marami na akong pagpapatawa dahil mahal ko siya at lagi siyang humihingi ng sorry pagkatapos ay babawi siya sa akin. Pero sa pagkakataong yon, napuno na ako. Doon ko rin nalaman na hindi lang pala ako ang binibigyan niya ng mamahaling relo. Maging si Janet ay binibilyan na rin ng mga alahas at mamahaling gamit, Kathy. Doon ko tuluyang naramdaman kung gaano kababa ang tingin niya sa pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Kaya, Kathy, nakipaghiwalay ako. Pinili kong lumayo at iligtas ang natitirang respeto para sa sarili ko. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, akala ko matatapos na ang lahat.
Patuloy akong tinatawagan at minimessage ng mga anak ni Alfred. Mga batang itinuring ko na rin parang sarili kong anak sa loob ng maraming taon, Kathy. Sinasabi nilang namimiss daw nila ako, na gusto nilang bumalik ako dahil ako lang daw ang nagpapatino or nagpatino sa kanilang daddy. Kathy, kahit anong pilit kong magmatigas, hindi ko sila matiis. Kaya pumayag akong makipagkita sa kanila. Ang hindi ko alam, may plano pala sila. Pagdating ko sa restaurant, nandun si Alfred, Kathy. Isang dinner na para sa aming dalawa lang. Doon siya muling humingi ng tawad sa akin. Humingi siya ng isa pang pagkakataon. Sinabi niyang handa niyang itama ang lahat ng pagkakamaling nagawa niya. At sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya, Kathy, hindi ko pa rin nagawang talikuran ng tuluyan ang taong minsan kong minahal ng buong buo. Kaya nakipagbalikan ako, Kathy, alang-alang rin sa mga bata. Pero hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung takot. Takot na baka isang araw makita ko na naman ang sarili kong umiiyak dahil sa parehong dahilan. Mahal ko pa rin si Alfred. Pero mas mahal ko ang mga anak niyang natutunan kong mahalin na parang sarili kong pamilya. Ngayon, nasa iisang bubong kami ulit. Ngumingiti ako sa harap nila pero gabi-gabi may tanong akong bumabagabag sa aking isip. Tama ba ang ginawa ko? Tama ba na bigyan ko ng pangalawang pagkakataon si Fred? Kathy G, totoo nga bang mas matamis ang pag-ibig sa second chance? O may mga pagkakataong ang pagbabalik ay simula lamang ng panibagong sakit? Hanggang dito na lamang po at sana matulungan niyo po ako maging malinaw ang mga tanong sa aking puso't isipan. Maraming salamat, Kathy, sa pagkakataon na pasahin ang aking sulat. God bless you all. Lubos na gumagalang, Vicky. Love Me, Kathy G.